Ang revival ng BNPP ay nahaharap sa mga hamon, kabilang ang mga alalahanin tungkol sa kaligtasan, gastos, at oposisyon sa politika. Gayunpaman, ang gobyerno ay nakatuon sa pagsasama ng lakas ng nuclear sa energy mix upang matugunan ang lumalagong mga kahilingan sa power at mabawasan ang pag-asa sa mga fossil fuels. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang pinakahihintay na fresh round ng malawak na feasibility study para sa target na muling pagbabalik ng 620 MW Bataan Nuclear Power Plant, BNPP, ay haharapin ang mga pagkaantala dahil sa mga alalahanin sa pagsunod that the governments of the Philippines and South Korea have yet to accomplish. Bilang karagdagan, mayroong mga alalahanin sa pagsunod na kinasasangkutan ng mga proseso ng pagpapalitan at pag-aproba na kailangang matugunan ng kapwa-gobyerno ng Pilipinas at South Korea. Ang pag-aaral na naglalayong masuri ang posibilidad ng muling pag-reactive sa BNPP ay isinasagawa ng Korea Hydro at Nuclear Power, KHNP, at mga kasosyo nito. Parehong ang Philippine Department of Energy, DOE, at ang gobyerno ng South Korea ay aktibong tinatalakay ang isyu sa Westinghouse sa gobyerno ng US upang malutas ang sitwasyon. Ang feasibility study ay binalak upang suriin ang kakayahang umangkop ng revival ng BNPP, ngunit kung tinutukoy ng pag-aaral na ang pag-aayos ay hindi magagawa, ang mga alternatibong pagpipilian tulad ng pagbuo ng isang conventional plant o isang maliit na modular reactor ay maaaring isaalang-alang. Ang Korea Hydro at Nuclear Power Company Limited, ang kasunduang ito ay nangangahulugang ang gobyerno ng Pilipinas ay walang obligasyong magpatuloy sa rehabilitasyon ng BNPP o makisali sa KHNP batay sa mga natuklasan ng pag-aaral. Ang pag-aaral ay bahagi ng isang Memorandum of Understanding sa kooperasyon sa larangan ng energy na nilagdaan sa pagitan ng Philippine Department of Energy, DOE, at Korea Hydro at Nuclear Power, KHNP. Ang Korea, na may matagal ng pamilyar sa Bataan Nuclear Power Plant dahil sa mga pag-aaral na isinagawa noong 2008 at 2017 ng Team Korea na binubuo ng KHNP, KEPCO KPS at Doosan Heavy Industries at Construction, ay makikipagtulungan sa DOE upang magsagawa ng isang komprehensibong teknikal at pang-ekonomiya. Noong March 2022, pagkatapos nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang isang utos ng ehekutibo na nagbabalangkas sa posisyon ng gobyerno para sa pagsasama ng energy ng nuclear sa energy ng Pilipinas, na isinasaalang-alang ang mga layunin sa pang-ekonomiya, pampulitika, panlipunan at kapaligiran. Nilalayo ng bansa na magkaroon ng unang nuclear power plant na nagpapatakbo sa pamamagitan ng 2032, na may paunang kapasidad na 1,200 megawatts, na lumalawak sa 2,400 megawatts sa 2035 at umabot sa 4,800 megawatts sa pamamagitan ng 2050, tulad ng nakabalangkas sa PEP. Nagsimula noong 1976 at nakumpleto ito noong 1984 sa halagang $460 milyon. Gayunpaman, dahil sa mga isyu sa pananalapi at mga alalahanin sa kaligtasan na may kaugnayan sa mga lindol, ang planta ay hindi na-load ng fuel or operated. Ang planta ay mula nang mapanatili, maraming mga panukala sa mga nakaraang taon upang simulan ang planta o e-convert ito sa isang gas-fired plant. Noong 2007 ang Pilipinas DOE ay nagtatag ng isang proyekto upang pag-aralan ang pagbuo ng nuclear energy. Sa konteksto ng isang pangkalahatang plano ng energy para sa bansa, ang nuclear energy ay isa sa alang-alang upang mabawasan ang pag-asa ng bansa sa na-import na langis sa coal. Ang demand ng kuryente ng Pilipinas ay mabilis na lumalaki,
Ang pagkonsumo ng kuryente sa bawat bansa ay tumaas ng malaki mula sa halos 580 kWh noong 2000 hanggang sa 1,000 kWh sa 2023. Ang bansa ay bumubuo ng halos 80% ng kuryente nito mula sa mga fossil fuels. Ang populasyon nito na halos 115 milyon ay pinaglingkuran ng kapasidad ng power generation na 28.3 gigawatt electrical lamang noong 2023. Inaasahan ng Pilipinas Department of Energy, DOE, ang rurok na demand ng kuryente na higit sa triple sa pamamagitan ng 2040. Ang Pilipinas ay may pangalawang pinakamataas na rate ng kuryente sa Asia next to Japan. Tinatansya ng DOE na kakailanganin ng karagdagang 10,191 megawatts ng power upang matugunan ang mga kahilingan ng bansa hanggang 2030. Sinabi ng Energy Secretary Alfonso Cusi na ang 7,200 megawatts ay darating mula sa mga planta ng baseload at 2,931 megawatts ay ibibigay ng mid-merit o peaking plants. Ang isang pangunahing prioridad para sa gobyerno ay ang seguridad ng energy, tulad ng binibigyang diin sa Philippine Energy Plan, PEP. Ang pagiging sapat sa sarili ay nagiging mas mahirap dahil ang demand para sa langis mula sa pagtaas ng sektor ng transportasyon, at ang demand para sa coal para sa electric generation ay lumalaki habang ang pangunahing larangan ng gas ng bansa, ang malampaya, ay unti-unting nauubos. Samantala, ang Department of Energy, DOE, ay ginalugad ang posibilidad ng pag-deploy ng mga maliliit na modular reactor, SMR, sa Pilipinas, kasama ang Mindanao at Palawan na kinilala bilang mga potensyal na site. Partikular, ang Palawan at Occidental Mindoro ay tinawag na mga perpektong lokasyon dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente. Ang mga maliliit na modular reactor, SMR, ay mga advanced na nuclear na reactor. Karaniwang may isang output ng kuryente na 300 megawatt electric o mas kaunti, na idinisenyo upang maitayo sa mga pabrika, transported, at ma-deploy sa mga modular na unit. Nag-aalok sila ng mga pakinabang sa mga tuntunin ng kakayahang umangkop, scalability, at potensyal para sa mas mabilis na paglawak kumpara sa tradisyonal na malakihang mga nuclear power plant.